Good day sa inyo mga sir. So ngayon pala ay 3 years na ng ating motor ngayon. So pangatlong taon na siya, yung ating Rider 150 carb type. So papakita ko lang sa inyo mga sir yung itsura na ng aking Rider after 3 years na kasama natin to sa trabaho at sa travel natin kahit saan. Ito pala mga sir yung ating motor na nakatalakbong lagi. Pag nandito ako sa bahay, lagi ko talaga siyang nilalagyan ng cover. Kahit nasa trabaho ako, nilalagyan ko to ng cover mga sir. 2021 model to mga sir. Yan na yung ating Rider. So ito pala is at AC Star Edition. So kulay blue siya. Ito pa yung itsura niya mga sir. Ayan. Ayan. So ganda pa naman siya. Makinis pa kahit na 3 taon na natin gamit tong motor na to. Syempre, kailangan din natin alagaan lalo na kung lagi natin gamit to pang araw-araw. Labas lang natin sa labas para makita nyo talaga yung actual na itsura niya. Kasi doon medyo madilim. So yan yung itsura niya after 3 years. Natin gamit itong motor. Pang daily drive lang naman to mga sir. At syempre, gamit natin sa trabaho araw-araw. So ito yung motor natin. Na to mga sir is kung mapapansin natin, halos wala ako masyadong pinalitan dyan dahil mahilig naman ako mag-travel. Pumupunta ako sa Mindoro. So ito yung gamit ko lagi. Hindi pa siya naka-rim set, naka-mags pa rin siya. Although meron tayong pambili ng rim set, hindi ko lang siya talaga rim set dahil daily drive nga natin to, hindi naman natin pang show talaga. At lagi natin gamit sa trabaho, lalo na kung malulubak yung daanan na papasok sa trabaho, pangit kasi kapag naka-rim set. At kung mapansin natin, mga gold bolts lang yung ating pinalitan. Ayan, gold bolts lang. Tsaka dito, may pinalitan lang tayo na mga titanium bolts dito sa kanyang front telescopic at yung film natin sa gauge natin. Liban dyan, meron din tayo dito. Ito lang mga pinalitan ko mga sir. Yung mga simple lang na pinapalitan. Naglagay rin ako mga sir ng sticker dito sa kanyang mags para medyo maporma naman siya kahit stock lang. Sa ating likuran, pansin natin nakakulay pink pa yan na chain. Pinalitan ko yan ng December ng bago at bago na rin yung kanyang sprocket. So pinalitan ko na siya, isang set na siya. Although makapal pa rin yung kanyang stock niya kahit 3 years na, napakatibay talaga ng stock, pero pinalitan ko na lang din siya para mas maganda naman na tignan. At napalitan ko rin pala mga sir ng mga bagong gulong yan. Last December lang din napalitan natin yung stock niya. Pinalitan ko na siya kasi biyahe kasi ako ng Mindoro noon that time, noong December. Kaya pinalitan ko na siya ng gulong. Although makapal pa yung gulong niya dito sa harapan, pero dito sa likuran medyo manipis na. Kaya pinalitan ko na dalawa. Sa unahan natin mga sir, naka-size na yun ng 70-80 by 17. So hindi na siya stock na size. Pinalitan ko yung size ng gulong ko sa unahan pati sa likuran. Sa likuran naman natin, naka 80 by 70 na yan. So, hindi na siya stock talaga. Pinalitan ko na ng medyo maliit para medyo maganda naman tignan. Siyempre, yung muffler tip, ayan, pinalitan natin aftermarket. At dyan wala na. Siyempre, sa ilaw natin, pinalitan natin ng LED para mas malakas naman siya unlike dati sa bulb type. So, pinalitan ko na siya ng LED. At the same time, pinol-wave ko na to mga sir. Para hindi madali madrain yung kanyang battery at kahit marami tayong accessories na lalagay dito na mga ilaw, kunwari mini driving light, hindi tayo agad malulubat. So lang din ang gumawa ng full wave nito. Kinonvert ko lang yung kanyang rectifier sa 4 pins to 5 pins. Pero syempre, kailangan mo munang baguhin mo na yung linya dito. Tatanggalin mo yung kanyang negative dito sa kanyang stator. So after 3 years, ito lang naman yung mga gas-gas niya. Ayan. So, natumba kami niyan nung way back 2022 na nadisgrasya kami ng girlfriend ko nung pauwi kami ng Mindoro noon. That time, pabiyahe kami ng Mindoro. Natumba lang naman siya, pero ito lang naman yung sa awa naman ng Diyos, safe naman kami. At yung motor naman, okay din. Yun lang naman ang naging gas-gas niya kasi medyo mahina lang naman ng pagkatumba kasi na-outbalance lang. Siyempre, mga konting scratches dyan sa ating flarings, lalo na dyan sa pinakababa. Meron talaga yan, di maiwasan yan. May tumatalsik na bato dyan na maliliit. So, di maiwasan magkaroon ng scratches dyan. So, sa loob ng 3 years, guys, yung mga napalitan ko na dyan sa ating motor. Unang-una, yung oil. Lagi naman, every 2 months, nagpapalit ako ng oil. Yung gulong natin, napalitan na ng bago, hindi na stock. Pero, unang palit pa lang yan. Yung chain natin, unang palit pa lang din yan. Ang stock, tas pinalitan na natin siya ng bago.
Tapos tinanggal ko na rin yung kanyang chain cover dyan para lutang naman yung kanyang kulay ng kanyang chain. Siyempre, sayang naman yung kulay natin kung hindi natin tatanggalin yung chain cover. Tapos yung preno, pinalitan na rin natin. Hindi na yan stock. Aftermarket na rin yung preno natin kasi medyo manipis na rin yung preno natin. Maliban doon sa unahan, medyo makapal pa pero pinalitan ko na rin siya ng bago. Dito sa likod, talagang manipis na kaya pinalitan ko na siya ng bago noong December before kami umalis pa Mindoro biyahe. Sir, nilagyan ko yan ng eyeline. Matagal na to mga sir. Ako lang naglagay. Ayan. Kita nyo yung blue. Ayan. Yung ice blue na yan. Ako lang naglagay yan sir. Maganda yan kapag gabi. So, napakaganda niya tignan at hindi siya halata mga sir. Pag naka-off, ayan. Parang natural lang siya. Pero pag i-on mo na, ayan. Meron na tayong blue, ice blue dito sa kanyang gilid. Yun ang tinatawag na eyeline. So, napakadaling lang naman install yan mga sir at marami kayong makita sa YouTube kung paano gawin yan. Siyempre, try rin natin paandarin yung ating motor. So wala siyang lagitik guys, napaka-smooth talaga ng makina ng Rider Carb. Kahit na sinasabi nilang ano yun, black cams na daw yung bago ngayon. So itong sa akin 2021 model yan. Pero hanggang ngayon, goods na goods pa rin yung kanyang makina. Ngayon guys, i-share ko naman sa inyo ano nga ba yung gamit kong oil dito sa motor ko. At ganun pa rin yung kanya katahimik yung kanyang makina. So yung ginagamit ko pa rin ditong oil is yung recommended pa rin ni Suzuki, yung Easy Star na oil. 200 plus lang yun, 240, 220, depende talaga sa ano. Pero sa kasa kasi ako bumibili. 2 months naman ako nagpapalit ng oil. Ilang litro nga ba yung nauubos ko dito sa motor ko na to? So dati kasi guys, ito yung experience ko. Base lang to sa experience ko guys. Dati kasi 1 liter lang talaga yung nilalagay ko dito sa motor ko na to. Nagkakaroon talaga siya ng knocking noise or lagitik dito sa head natin. So ayun, nag-worry na ako no, na parang gusto ko ipabaklas agad, tignan kung okay pa ba yung cams niya or yung timing chain ba, kailangan na ba siyang i-adjust. Maraming po pasok sa isip ko nung una. Pero katagalan guys, nung tignan ko yung sa booklet ni Suzuki sa manual, nakita ko doon na 1.3 kapag nagpapalit tayo ng filter. So dati kasi is 1 liter lang talaga yung nilalagay ko kasi nakalagay lang sa dipstick kasi natin is 1 liter. So ngayon kasi nakita ko sa booklet na kapag nagpalit-palit tayo ng oil filter is kailangan natin maglagay ng 1.3. So yun, ginawa kong 1.3 siya at ngayon hindi ko na nararanasan talaga yung knocking noise niya na sobrang lakas talaga dati guys. Akala ko talaga parang merong nagbabare na doon sa head natin. So ngayon hindi ko na nararanasan at napaka-smooth na 1.3 na. Kapag nagpalit, hindi naman tayo nagpalit noon ng oil filter, okay yun na 1 liter lang yung gagamitin natin. So once na nagpalit tayo ng oil filter, ayun, gagamitin natin ng 1.3. So kung mayroong dalawa na talaga yung bibilhin nyo ng oil, pero pwede mo naman magamit yung natira sa susunod na change oil mo. So manual naman, every 1,000 kilometers dapat ka magpalit ng oil. Pero sa akin kasi every 2 months, kahit na hindi pa siya umaabot ng 1,000 kilometers, nagpapalit na ako ng oil. So ganun lang naman, depende na lang yun sa inyo kung meron kayong pang maintenance talaga na pangbili ng oil. So ganun lang pag-maintain ko dito. Every 2 months, palit ng oil kahit na malinaw pa yung oil niya. So overall naman guys, is napakaganda pa rin talaga ng Rider Card ko. Kahit 3 years na to sa akin at sinasabi nilang malakas daw sa gas to. Oo, malakas sa gas, pero ako kasi hindi naman ako na problema sa panggas kasi. Maliban na lang siguro sa iba, kung di mo ka talaga kaya yung maintenance nito ng motor na ito, huwag kang bumili ng ganitong motor. Bumili ka na lang ng mas maliit na displacement, 110cc na mas matipid kumpara dito. Kaya minsan kasi may nagbabash kasi guys na malakas daw sa gas. Unang-una, kapag bumili tayo ng motor guys, alamin muna natin yung mga konsumo, lalo na yung gasolina. Kasi isa yan sa dahilan kung bakit nagre-reklamo tayo sa huli dahil hindi tayo nagtatanong or tinitignan, nire-review yung motor kung ano nga ba yung mga maintenance ng isang motor. Nasa panahon ngayon na sobrang taas talaga ng gasolina. Huwag tayo mag-base lang sa forma, alamin din natin yung mga maintenance na possible na
magagastos natin dito sa motor. So, yun lang naman guys, i-share ko sa inyo. I hope you like this video. Yun lamang mga riders. So I hope you enjoy this video. At para naman sa susunod na review, bangan!